Since 1984, we still have the same heartbeat as a church, the nations. This step of faith led us to go and bring the gospel to different nations. Now, through God's grace, we have churches in over 82 nations planted, and we continue to ask God for more. For the past 40 years, the other step of faith we've been taking as a church is to make sure that we have a Bible and a passport on hand. A Bible to know God, and a passport to obey Him, heeding His call to make disciples of all nations. Pwede ba natin palakpakan music team natin? For the airport. Ganda ng uniform niya. Ano ba? Costume pala. So, we are gathered here in the presence of God Almighty to witness. Akala ko magkakasala ako. Pero, anyway, good morning to all. Pwede ba batiin yung katabi mo, sabi mo, good morning. Welcome sa Victory Lokban. Yan. So, hindi po ako magkakasal, but ito po yung mandato ng ating pong coordinators, worship coordinator na kailangan daw po ay naka-costume kami. So, na-appreciate nyo ba yung ushering pa lang natin? Naka-costume na hanggang dito. Pero bakit ba? Bakit ba yun ang meron tayo? Kasi ang topic po natin, Bible and passport. So, even in the unang pasok pa lang po ng buwan, pinag-uusapan na natin yung set apart. And even our church is set apart to go for the world mission. Nandito tayo, kumbaga yung movement natin, hindi lang po tayo movement na local, but we are global. Kaya po tayo, as a church, we are local. We are not only interested sa mga Pinoy, but we are also interested sa mga foreigner. Yan. May ginawa wala si Tim, hindi ako makapag-English ngayon ng malupitan. So, 1984 po, what we look do sa introduction, ang mga leader pa lang po natin nung time na yun ay mga estudyante. Kasi alam naman po natin nung summer trip, ang in-engage po ng mga missionaries noon with Pastor Steve Morel ay mga estudyante. So, since 1984 po, ang mga leaders po ay mga estudyante. And hindi pa po sila nakakabisita sa kung saan man bansa. Even kahit daw sabihin yung passport, yung iba hindi pa nakakita ng passport that time. So paano mo maiisip na sila ay pupunta sa maraming nasyon? Pero again, this is the heart of our movement that even as parang hindi pa sila nakakalabas ng bansa or wala silang nakikitang passport. Pero because ito yung sinasabi sa Biblia that go for all nation, they start po na nagdasal. Nagdasal po yung mga estudyante sa pamamagitan ng isang mapa at doon po nila pinagprepreyan ang mga nasyon. And even Pastor Steve Morel po, in-empower niya na every time he preach, isa sa preaching niya, kung ikaw ay nandito, kung ikaw may puso sa Panginoong Diyos, kung tunay ka na naniniwala sa Biblia, again, kailangan may Bible ka at may passport ka kasi isesend tayo ng Panginoong Diyos sa mga nation. And nag-start po sa prayer, and after that, from the humble beginning, na-plan po yung gospel ngayon in 82 nations. May picture ba tayo dyan? Yes, still we reach for more. Yung every nation po natin, kung makikita po natin dyan, yan po may mga picture po yan. O may mga kulay po dyan. Yung mga may kulay po dyan, it composed of 82 nations na meron na pong na-reach out from 1984. Now, we are also a church who is ascending church. Before, tayo po yung ni-reach out, but now, tayo po yung nagsesend na ngayon. So, 82 nations na po yung na-reach out o nagkameron na po ng na-plant na church na every nation. Pwede pa natin palakpakan ng Panginoong Diyos dyan. Second, hindi lang po yun, but again, in Psalm 2 verse 8, as for me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession.
start in praying, the Lord, this is our inheritance, itong mga nasyon na to. But now, we have 82 nation and we are continually doing it. And meron na rin po tayong 188 cross-cultural missionary in 36 nation, 82 nation with EN Church. So we are sending missionary. I believe some of us siguro dito, you are a word missionary. Sino dito may tingin ka mukhang word missionary? Wala? Word wag na magjo-joke sana ako, hindi ko na joke yun. So our goal in this series ay maintindihan po natin at maunawaan natin na our church is a mission, our church is a sending church, and we do it by praying, sending, and giving. So ngayon pag-uusapan po natin Bible or to know Him. Again, second week po pag-uusapan naman po natin passport so that He will be known. So can we all stand up and let us read the Word of God in John 17 verse 1 to 19. Chapter 17 verse 1 to 19. Pagkasabi ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras na parangalan mo ako, parangalan mo ako sa inyong anak para maparangalan din kita. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para magbigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang pinagawa mo sa akin. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ng karangalan taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin. At sinunod nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay nanggagaling sa iyo. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga tinuro mo sa akin at tinanggap naman nila. Siguradong silang nagmula ako sa iyo at naniniwala silang isinugo mo ako. Dinadalain ko sila. Hindi ako nananalangin para sa taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin dahil sila ay sa iyo. Verse 10, ang lahat ay sa iyo at ang lahat ng iyo ay sa akin. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, babalik na ako sa iyo at hindi na ako mananatili dito sa mundo. Pero sila ay mananatili para sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isang katulad natin. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Iniingatan ko sila na walang napahamak sa kanila malibang sa taong tinakdang mapahamak para matupad ang kasulatan. Ngayon ay babalik ako sa iyo, sinasabi ko ang mga bagay na ito habang nandito pa ako sa mundo para lubos silang magalak tulad ko. Itinuro ko sa kanila ang salita mo, napupuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Verse 15, hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. Hindi sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Isinugo mo ako rito sa mundo,
Kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili sa iyo upang sila man ay may talaga sa iyo sa magitan ng katotohanan. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagsusulat mo ng iyong pananalangin. Tinuturuan mo kami, Lord, that there's a reason in every communication that we had unto you. We pray, God, also that the reason for all of this, it is your will. Lord, na kung kami mananalangin, yes, we want na i-bless mo kami. But behind those blessings that we had, we pray also that we will be a blessing to others. Lord, we pray for our series today na mas makilala ka namin, Panginoong Diyos, at hindi lang makilala ka namin, but gamitin mo kami upang ipakilala ka sa buong mundo. In Jesus' name we pray. Let's everybody say amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. The context po nito, makikita po natin dito na in chapter 13 to 18, una, nagwash siya ng mga paa ng kanyang disciple. Pinapakita niya dito na tinuturuan niya yung kanyang mga disciple how to become a servant leader. Not only that, but also nagbigay siya ng mga commandments sa kanyang servant na ito yung i-expect nila. And hindi lang po yun, binigyan niya yung new commandment, which is ang pinakamahalagang commandment na mahalin ang Diyos at mahalin ang kanyang kapwa. But also, He gave a promise that He will give the Holy Spirit. Sabi niya dito, ako iaalis, pero huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng Diyos na banal na Espiritu. And now, after ng chapter 16 to 18, ito na po yung sinulat niya in chapter 17. Ito mong chapter 17, makikita po natin to. Ito po yung pinakamahabang panalangin ni Jesus. And hindi po lang siya dito nanalangin kasi alam niya na hindi lang para sa kanya ang kailangan ng panalangin, but also yung mga disciple at yung mga believer. Kasi sa pag-alis niya, kailangan na maprotektahan, hindi lang maprotektahan, but patuloy na malayo or patuloy na mag-set apart to go for the mission. So ito mong panalangin ni Jesus, it give us a reason. Parang tuturuan tayo dito, bakit ba kailangan magdasal? Ano bang rason? Bakit ba ang tao ay nagdadasal at hindi lang bakit ang tao nagdadasal, but also ganito katindi o ganito kaganda na may maganda kang relasyon sa Panginoong Diyos. Konting katanungan lang po. Sino dito meron kang gustong makilala? Natanda mo ba nung meron kang pinupursu? Sino dito may mga jowa? May mga asawa? Ako, tanda ko nung una kaming magkakilala nung ex-girlfriend ko, ngayon ay asawa ko na. Una po niya akong tinext. Hindi, ako nagpakita motibo. So magkaibigan kami and lagi kami magkausap sa telepono. Bakit? Gusto kong makilala siya more at siya rin, ganun niya ako makilala. For all of us today, kung gusto natin mas makilala ang Panginoong Diyos, ito'y naaayon sa kanyang salita. And not only sa kanyang salita, but to have time and moment to have Him. And in the same time, ganun din po yung nangyari. Ito pong chapter 17 nito ay panalangin po ni Jesus na sinasaad niya dito, nagko-communicate sa Diyos, Panginoon, tapos na ang aking katungkulan dito sa mundong ibabaw. That's why ako ay pupunta na sa iyo. Bigyan mo ako ng kaluwalhatian at ibibigay ko rin ang kaluwalhatian para sa iyo. In verse 1, sabi po dito, John 17 verse 1, pagkasabi ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. So itong panalangin ni Jesus po ay sinasaad niya kay Jesus na nung pagtingala niya, it's a sign that He really
want to have a communication with God. Not only that, he is sincere, but also sinasaad niya dito na ito na yung nangyari. Tapos na yung ginawa ko dito sa mundong ibabaw. Di ba parang kalimitan, ang daming tanong sa kanya ng mga disciple, Jesus, kailan ba? Ito na ba ang tamang sasakupin mo na ba ang Roma Empero? Di ba laging niyang ipinupus si Jesus? Pero laging sagot ni Jesus, hindi pa ito ang tamang panahon. But today, nung sabi niya dito, dumating na ang oras. Sinasaad niya dito na tapos na ang gagawin niya, tapos na ang panahon niya dito sa lupa. Na ang panalangin niya dito ay pinapakita niya na truly, it is a prayer, a intimate prayer to the God the Father. So sa mo pa, siguro tinatanong, ba't kailangan pang magdasal ni Jesus? Siya naman ay Diyos. He is God. But in this time, He also in the form of a human. Pero kung makikita mo mamaya dito yung prayer, makikita natin dito how He really know what happened in heaven. Makikita rin po natin dito yung it is God, it is only one God in three distinct person. May nabasa akong commentary na sinasaad doon na bakit si Jesus ay tumatawag ng Ama. It shows na para ipakita na meron silang distinctive person. But He is only one. Again, the Son glorified the Father by revealing in this act the sovereignty of God over evil, the compassion of God for men, and the finality of redemption for believers, sabi ni Tenny. So kung makikita po natin dito, bakit sinaadya din dito na yung parangalan mo ko na iyong anak para maparangalan din kita. So hindi lang siya sinabi niya, tapos na ang oras ko, pero sinasaad niya dito, Panginoon, i-glorify mo ako so that you will be glorified in my name. Nagdasal ka na ba ng ganon? Lord, kaluwalhatian mo ako. Again, when we talk about kaluwalhatian, it's not a prayer of a person. Tama ba? Parang hindi siya para sa atin panalangin na kaluwalhatian. It's only a God who will be glorified. And again, yung sinasaad dito ni Jesus, mamaya in verse 5, babanggitin ko yun, yung glorification na sinasaad niya na hindi para sa kanya yung glorification. Kaya mo ko i-glorify God kasi I want to glorify you. So parang ganito, some of us may ginagawa tayo for the advancement of God's kingdom. Tama ba? Sino dito meron? You preach the gospel, not only preach the gospel, tumutulong tayo sa mahirap, or we make our influence para sila ay makakilala sa Panginoong Diyos. Pero the prayer of Jesus is He let the will of the Father. Again, He denying Himself in this part na parang inaano niya, Lord, bigyan mo ko ng kaluwalhatian, ito'y magbibigay kaluwalhatian sa iyo. At sinasaad niya dito, yung mamamatay siya sa cross ng Kalbaryo. That for Him, kung i-allow ni God na mamatay siya sa cross ng Kalbaryo, ito ay magbibigay kaluwalhatian sa Panginoong Diyos. Pero ang tanong, kung hindi ito pinayagan ng Diyos Ama, or if it's not His will, again, it will not glorify also the God the Father. So, it's a reminder to all of us, before we do the work for God, make it sure when we pray also, na ito talaga yung sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos. In verse 2, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao, na mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng tao na ibinigay mo sa akin. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos, at makilala rin nila ako
na isinugo mo. In this prayer, Jesus declared the eternal life is knowing God and Jesus. Na kung gusto mong magkameron ng buhay na walang hanggan, sinasaad naman niya dito na it is knowing God and knowing Him also. The truth is that Jesus is the Messiah, the full and complete revelation of one true God. To know Him is not superficial knowing of God and what He did. It means to truly learn and realize deeply who God is. Yung sinasaad dito na makilala ako at makilala ang Diyos Ama, hindi lang ito yung kilala na or alam na into your mind only. But it's an experience that you have a real relationship with God. When we know God, we will find our source of joy and our meaning in life. So in this scripture tells that eternal life only comes through the Son. At ito ang kaluhagan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. This conversation is a conversation with the Son and a Father. Na in everything na ginagawa niya dito ay para makilala ang Panginoong Diyos. So parang ganito in that time, the disciple don't know who God is. But He sent Jesus, an exact representation of God the Father, so that the people will know who Jesus is. Kaya nga ang kaligtasan ay kung makilala mo ang Ama at makilala na si Jesus ay sinugo ng Ama. When we know God, we will find our source and joy in life. Truly, sino dito, ang dami mo nang hinanap, ang dami mo nang pinuntahan, but you feel empty until the time, sige, okay na yan. Until the time, you know Jesus as Lord and Savior of our life. It fulfill us, it complete us. In verse 4 to 5, pinangaralan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo at ipagkaloob mo sa akin ang karangalan taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. Again, sinasabi dito, Ama, parangalan mo ako sa piling mo, ipagkaloob mo sa akin ang karangalan taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. In John 1:1, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung makikita natin dito, sabi niya, ibalik mo yung kaluwalhatian na meron ako nung time na nilikha natin ang mundo. It shows na makikita po natin dito that yung personal na sinasabi niya sa Diyos Ama na ito yung nangyari. Na una pa lang in the beginning, nandun na ang Panginoong Jesus. But now, yung glorification na meron siya in heaven ay inano niya na mabalik sa Kanya. So, it shows that ang Diyos Ama ang nagsugo sa Panginoong Jesus para sa mission. Even in verse 21, as the Father has sent me, even so I am sending you. We humans cannot save ourselves from sin. In order to accomplish this mission, the Father
sent His Son on a mission to redeem us. In the beginning pa lang, alam na natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, in John 1 verse 14, and the Word become flesh. Na ang Diyos Ama, He planned for the salvation of the people. Pinilano na ng Diyos Ama ang salvation natin. Again, in Genesis 1, 2, 3, ginawa ng Diyos ang mundo ng maganda. But in Genesis 3, nagkameron ng pagkakasala o ng kasalanan. And because of that, there's a separation between man and God. Dito makikita natin na it is God the Father who sent His Son for the mission. Jesus was given the greatest mission of all time. He was born on earth to live as a human and then die grisly death on the cross to take our sins on Himself through He was sinless. He then resurrected, defeated sin forever, and made salvation available to all. Jesus is the only way that people can be reconciled with God and be restored to their original purpose. So in verse 1 to 5, makikita natin to. Ito po yung panalangin ni Jesus sa Diyos Ama. Natapos na. Parang sinasabi niya, Panginoong Diyos Ama o Abba Father. Yung Abba means a deeper relationship. Or parang ikaw ang tatay ko. Parang ganon. Nung sinabi niya ito, sinasabi niya, tapos na yung pinamalagi ko dito sa mundo, itong 33 days. Tapos na yung mission ko, naturuan ko yung mga disciple. And now, ito na yung time para muli tayong magkasama. Para bagang telenovela na kasi dito may basta yun, yung malayong relasyon, di ba? Kasi dito, minsan, tanda ko nung last time lang, nasa Legazpi ako. Buti na lang may mga messenger na ngayon na andaling kumontak sa mga mahal mo sa buhay. It's just like this, that there's a communication with God the Son and God the Father. Na sinasabi niya, this is my purpose and my purpose is done here on earth. At ngayon, darating na ako, makakapiling na kita. Sabi niya dito, glorify me so that I will glorify you. A prayer from, point number 1 natin is a prayer for Himself. Second point, a prayer for His disciple. Yung 1 to 5, pinagdasal ni Jesus yung sarili niya and who He is na magbibigay ng kaligtasan sa buong mundo. Again, without Jesus, we cannot save ourselves. Sabi po, verse 6 to 8, pinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Dito po sinasaad na it is God who choose the people. To know Jesus. Sino po dito, you accept already Jesus as Lord and Savior of our life? Siyempre may ginamit si God para makilala niyo siya. Tama ba? Gumamit siya ng mga tao na nandito or may nag-share sa inyo ng gospel. Sinasaad dito ni Jesus na ang mga disipulo na nandito ay ikaw mismo din ang nagdala sa akin. Para sila ay makakilala. At hindi lang sila nakakilala, but they also sumusunod sila
sa iyong salita. Verse 7, ngayon alam na nila na ang lahat ng binigay mo sa akin ay nanggaling sa iyo, sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga itinuro mo sa akin at tinanggap naman nila. Sigurado silang nagmula ako sa iyo at naniniwala silang isinugo mo ako. Again, it shows na Jesus is truly 100% God, 100% man, and 100% God. Na Jesus is the exact representation of God's being. Jesus lived out the love, the goodness, the righteousness, and grace, and holiness of God the Father. And He manifested God's name to them. John 17 verse 9, dinadalangin ko sila, hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin dahil sila ay sa iyo. Again, sinad naman niya dito na yung prayer niya is so personal. Na sino pinagdadasal niya dito? Ang pinagdadasal niya dito ay hindi yung mga unbeliever, but he pray for the disciple who know Jesus. Tanong, bakit ba kailangan ipagdasal ni Jesus ang kanyang mga disipulo? Tanong, tayo ba na nandito, kailangan ba natin ng panalangin? Jesus assured na sinasabi niya dito na kailangan ng panalangin ng mga disciple. Bakit? In 1 Peter, sabi doon, the enemy is like a roaring lion, always trying to devour us. Katulad daw ng isang leon na naandyan, na umautungal at gusto tayong lapain. Naniniwala po ba kayo sa demonyo? Naniniwala ba kayo may demonyo dito sa simbahan natin? Sige nga, tumingin-tingin kayo. Ba't nakatingin kayo sa akin? Truly po, totoo po yun. Na kung sino ang pupuntahan ng demonyo para tuksuhin, para bigyan ng mga kasinungalingan, para magkameron ng kasalanan, it is us who accept Jesus Christ as Lord and Savior of our life. Hindi po perke pastor ako, malayo na po ako sa tentasyon. Hindi po perke pastor ako, pwede na po akong magliwaliw at magsaya dahil wala nang kasalanan. Sa mo pa, nung naging born again ka, para mong sinabi, dati hindi ko naman struggle ito. Hindi ko naman struggle na magnakaw. Hindi ko naman struggle na magsinungaling. Hindi ko naman struggle na mambabae. Hindi ko naman struggle na magsugal. Hindi ko naman struggle na manakit. Bakit? Kasi hindi na ako kailangang tuksuhin dahil ginagawa ko na itong lahat ng ito. Honestly, di ba? Hindi naman. But when we become a Christian, sabi ng demonyo, dati ikaw ang general ko, ikaw ang tagapagpasunod ng mga kasalanan. Pero ngayon, kalaban na kita. Sineshare mo na yung gospel. That's why in this time, this moment, sinasabi ng Panginoong Jesucristo, it is a personal prayer for my disciple. Ang sabi niya dito, dinadalangin ko sila na hindi ako, dinadalangin ko sila at hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin. Verse 10, ang lahat ng akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. It shows here na sabi ni Jesus, ganito silang mamuhay. Namumuhay sila ng naaayon sa pamumuhay na ginawa ko. Na sinasabi dito, ang lahat ng akin ay sa iyo. So, kung sino ang sa Ama, kung sino ang kay Jesus ay sa Kanya. At ang lahat ng sa iyo ay sa akin. Napaparangalan ako sa pamamagitan nila. The way they live is living a life how Jesus lived here on earth. In everything they do, it is for the advancement of His kingdom.
That's why in verse 11, at ngayon babalik na ako sa inyo at hindi na ako mananatili rito sa mundo, pero sila ay mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isang katulad natin. Sabi ng Panginoong Jesus, protektahan mo po sila, ingatan mo po sila, katulad ng kapangyarihan na ibinigay mo sa akin. That they want the panalangin ni Jesus na protektahan sa kasalanan, sa error, teaching of error, and hypocrisy. Verse 13. Verse 13, ngayon ay babalik na ako. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang nandito pa ako sa mundo para lubos silang magalak tulad ko. Verse 12 pala, sorry. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Iniingatan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tinakda mapahamak para sa matupad ang kasulatan. Sino po itong tinutukoy dito? Yung napahamak? It is, may commentary din ako nabasa, it is Judas Iscariote. But again, yung kapahamakan na meron siya, again, na-deceive siya, di ba, into money. Parang binigyan siya ng halaga para itatwa niya ang Panginoong Jesus. Pero sabi dito, ingatan. Ingatan sa mga meron dito sa mundo. And who among you, we have struggled. And we know it already. And this is the prayer of God. May reason po yung panalangin niya. Ang reason ay para tayo ay ingatan. Hindi lang po ingatan, but also to keep from error. Verse 14, itinuro ko sa kanila ang salita mo. Napupuot sa kanila ang mga taong makumundo dahil hindi na sila makumundo tulad ko na hindi na makamundo. Hindi ko dinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. Sabi nito, itinuro ko na sa kanila ang salita mo. Again, even that time, there's no Bible or yung pa lang, Pentateuch pa lang, yung ang meron nun o yung mga scroll, sinasabi niya dito na they keep them from error. Again, marami pong katuruan. Hindi po sinabi na born again church, it's already tama na po yung katuruan. Paano daw malalaman na totoo ang katuruan? Again, by using the Bible. And for us to now, when we accept Christ as Lord and Savior of our life, the God, the Holy Spirit is living in us. Sometimes, meron ba kayong ganon? Nanonood kayo, nakikinig kayo ng salita, tapos bigla na lang nire-reveal sa heart mo na yung katuruan na yon ay mali. Parang medyo nag-cringe ka na hindi ito tama. Again, second prayer ng Panginoong Jesus, ilayo sa error. Bakit? There's a lot of error here on earth. Even all of us is not excuse. Sa mga kanta na lang di ba? Ano tinuturo ng kanta? Yung natin, yung kultura na meron tayo. Anong tinuturo ng kultura na meron tayo? Minsan yung kasalanan bilang Kristiyano for us, isinet apart tayo ng Panginoong Diyos sa kasalanang ito. But because we are living in the culture na ganito, parang nagko-compromise tayo dun sa kasalanan na sinasabi. Nung hindi pa po ako Kristiyano, akala ko po yung mga ginagawa ko tama lang.
Nasa victory group kami, kinekento ko pa. Ay, nakakainis. Napaaway ako dun sa parang nagkaganunan na kami kagad, gawa ng, ang yabang ko pa, parang tuwan-tuwa pa ako, proud na proud pa ako sa sarili ko. Di ba ganun naman sa labas? Pag may ginawa ka ng kasalanan, tuwan-tuwa ka pa. Pero ngayong Kristiyano ka na, malaking bagay na meron ka rin kapwa Kristiyano. Nire-remind ka, parang ganon. Parang minsan, yung nagdadrive ka, may kinat ka. Pastor, nagmamadali ka, tao nga. Ako yung kinat mo, pastor eh. Sino dito may galit na sa iyo dahil tama ang ginagawa mo? May nagagalit sa inyo? Nape-persecute tayo. Dati close na close mo sila, tapos nung dumating ka sa grupo, nalaman nila na born again ka. They persecute you. They mock you. Ako po, lahat po ng kahihiyan, ginawa sa akin ng mga kaibigan ko. Grupo ako ng isang fast food. Nung naging born again ako, hindi na ako sumasama sa kanila. Tapos one time, bumisita ako sa SM. Wala lang, bibisitahin ko lang sila. Pagpasok ko doon, sabi ng manager, 1, 2, 3, alive, alive, alive forever. Parang they mock me, galit sila sa akin. Bakit? Dati, they enjoy having me. Lahat ng pinupuntahan namin, we doing, but, question, it is possible ba that we live in error even we are a Christian? Yes. That's why ganun po kahalaga na sinasabi niya, itinuro niya ang salita. I encourage all of us, kasi it's an intimate relationship with God. When is the last time we read our Bible that we really enjoy? Kailan tayo huling nagbasa ng Biblia na na-enjoy natin? Kailan tayo huling nagdasal na hindi pinagdadasal mo lang yung pangangailangan na meron ka? Lord, kailangan ko to, kailangan ko to, kailangan to. But you pray for God na kinumusta mo naman. Lord, kumusta naman yung relasyon natin? Ito ay, alam niyo ba, Lord, ako talagang naghahanap na ako ng mga kakasama ko sa habang buhay. Yung tatawagin kaming dalawa na naging isa. Pero, Lord, sorry ubos na yung oras ko sa kanya. Parang yung dasal ko, parang wala pang isang segundo. Para bagang dati tayong ito yung relihiyon natin, naging born again tayo, wala pa rin pinag-iba. Tandaan nyo, nasa labas tayo, nandun tayo sa dati. Okay na sa atin, makapunta sa simbahan, enough na. Pero hindi natin pinuntahan talaga, yun dapat natin kausapin. Or saan pa, siguro, we sign up something kung anong sign. Tapos, parang fulfill na sa atin. But in this topic, makikita natin how really God intimate to His disciple. How really Jesus prayed for His disciple. And how really Jesus prayed for God the Father. When is the last time we pray na talagang siya yung kausap mo? Sinong guilty? Even me as a pastor, sabi ko, Lord, yes. Every time ba I read, dahil ito ay kailangan ko magbasa, dahil pastor ako. Every time I obey, dahil kailangan ko lang mag-obey, but again, God give us a joy to fulfill His mission. God give us a joy to do the things that He want us to be. I believe also, ginigising tayo ng Panginoong Diyos to every time and moment to read His Word. Itinuro ko sa kanila ang salita mo. Again, para po tayo makaiwas sa kasalanan, para po tayo makaiwas sa error, ano po yung gagawin natin? Let's love His Word more than anything else. Sabi ko nga, nung hindi po ako Kristiyano, akala ko, tama yung mga pinagagawa ko. But when the time I read the Bible, I have a relationship sa Kanya, yung isang
magdamag po, kulang po sa akin. Tanda ko, iiyak na lang ako. Ewan ko, I don't know, you have time na gano'n na umiiyak na lamang po kayo. Kasi siya yung, sabi ko, Lord, kailangan kita. Nung naghahanap ako ng tatay, siya po yung naging tatay para sa akin. Naghahanap ako ng kapiling, siya po yung kapiling na meron ako. Naghahanap ako ng protection, siya po yung nagbigay ng protection. And through His word, hindi ko idinalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. Hindi sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. It reminds us that we are on the battle. Sabi dito, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. We are in the mission. We are on the battle. Nakakita na ba kayo ng tunay na labanan? Ang labanan po talagang parang si Manny Pacquiao. Sabi ni Manny Pacquiao, hindi lang po siya umiilag. Lalapit siya, iilag uli. Hindi po sa kanya. May suntok po. Tawag doon, there's hindi lang defensive, but offensive. Bilang po Kristiyano, hindi lang po tayo dapat nakaupo lang. Uy, kasalanan. Hindi po. We will be the one who also motivate to do the good things, to advancement of God's kingdom. God is calling us. Encourage ba kayo doon? Parang ako lang na-encourage sa... May laban po. Sumuntok din po tayo. Papaano? May nabasa po ako ng sabi, every time na siya po ay sumasakit yung rayuma, nagkakasakit siya, sabi niya, naku, inaatake na naman akong demonyo. Pag kami pumapasok na naman daw na mga masamang naku, sige, bukas paggaling ko, maghanda ka, tingnan mo, mag-share ako ng gospel. Parang, I will advance the kingdom of God. Sige, ganyan ginagawa mo. Sige, tingnan mo ngayon, mag-share ako ng gospel. Again, we are in the offensive side. Not only in the defensive side. Remember bakit namatay si Christ sa cross? He overcome the world. And bilang mga anak niya, we also overcome the world. Verse 17, ibukod mo sila upang maging iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Verse 17 shows na nagdadasal siya for the sanctification of men through His word. There's a sanctification. Una, nung tinanggap natin siya, justification. But now, living here on earth, there's a sanctification na ginagawa po ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sino po dito, tingin mo bumait ka na ngayon? Hindi ka pa bumait. Sino dito, tingin mo bumait ka na ngayon o bumait na yung katabi mo simula na nagkamerong Diyos? Ako po, honestly, marami pa rin po. Meron pa po rin tayong nagagawang mali. But now it is God also sanctify us. Yes, ang tao, ganito lang po ang babanggitin dyan sa inyo. Ibabalik kung sino ka noon at ano yung pinagagawa mo noon. But God already know that He sanctified you. Bawat araw, bawat paglapit mo sa Kanya, again, siya po yung naglilinis at naglilinis sa atin. There's a God, the Holy Spirit, already living in us so that we can live a righteous in His eyes. Last, isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinugo ko rin sila sa mundo. Upang mangaral, alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili sa inyo upang sila man ay may talaga sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Again, sinasabi ng Panginoong Diyos dito, sinugo mo ako, ngayon, isinusugo ko na rin sila. Sinasabi niya dito, to all disciples, to all believers,
dahil tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, now He will send us. Again, a very personal prayer for His disciple. Ang sabi niya dito, protect them in error, protect them in sin, protect them to be sanctified in His Word. So, ayan o ngayon, kung ito yung panalangin niya, kung makikita po natin doon, the will of God is for the advancement of His kingdom. Our God is on a mission. Even in Genesis 1:25-28, be fruitful and multiply and fill the earth, subdue it, and have dominion over the fish, over the sea, over the birds of the heavens, and over every living things that moves on the earth. We were made in His image and are called to fill the earth and subdue it as His representative. Yung subdue the earth, kaya po ang Diyos, kung makikita nyo, ang simbahan, it will not remain only a one church. It will end up sending a missionary, planting church and campus mission, world mission. Dati po tanda ko, I enjoy lang po na nasa Lucena. Lagi lang kami ni Pastor Ed, every meeting, I preparing you so that darating yung time, magkakahiwa-hiwalay tayo. Ano po sabi lang namin? Hindi, sama-sama na lang tayo. Yes, misa po, pag pumunta ako doon, masaya po ako. Pero every time po nakikita ko, when I hear, it's always the advancement of God's kingdom. Again, it's a joy for me. And saving to us, our God is on a mission. Why He created us? He created us also for a mission. God's mission is for all of creation to fully know and experience Him. If you know Him already, if you accept Him as Lord and Savior of life, na-enjoy mo kung sino siya bilang Diyos, this is our purpose also. God sent us for a mission. Jesus is sending us to partner in the mission. Are you ready? Do we partner in the mission? Maybe in prayer, maybe in giving, or maybe some of you today, Lord, nagdadasal ako sa nasyon nito, matagal ko nang pinagpre-prayan nito, ako mismo ay isugo mo. We are participants in God's mission. His heart is for the nation to know Him, and Jesus gave our greatest commission to make disciples. Our calling as His body is to make Him known. We are not just to hear from God and know Him personally, but God sent us for His mission. Can we all stand up today? May I call the music team? Let us pray. Lord, thank you because you are a God ikaw ang aming Panginoon, na ang puso mo ay parang sa mission. Not only the mission, but for the nation. You said to your word, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord, we pray for the day as a believers of yours, understanding, experiencing who really Jesus is into our life. We pray also that use us to save those people who are in need. Sabi mo rin sa iyong salita, papaano sila makakarinig kung walang tagapagdala o magbabalita ng iyong mabuting balita. Napakaganda ng mga paa na nagdadala ng iyong mabuting balita. Lord, we pray for today that you will use us. Teach our heart to know you more
And as we understanding kung sino ka sa amin, Panginoon, we will understand na hindi lang kami nagdadasal para sa nais namin, pero nagdadasal kami kung ano ang iyong nais. And I believe today, God is teaching us to know His will. And how we can know His will? By loving His Word. Some of us today, God is molding our heart to have a time of prayer. Having a time to communion sa Kanya. And I believe this, God wants us. Tayo po ay matutong magdasal at magdasal ng may rason. Rason na tayo po ay maprotektahan, hindi lang tayo maprotektahan, but tayo po ay kanyang isugo upang maging ilaw sa mga nangangailangan. Can we take this moment kahit 2 minutes? Pwede ba natin ilaan yung oras natin na magdasal in your own words? Can we all close our eyes? Maybe ngayon nandito ka, gusto ng Diyos na magdasal ka sa Kanya. Anak, kumusta ka na ngayon? Kaya pa ba? Pinapaalala ng Diyos, anak, ako ang iyong kalakasan. Ako ang iyong kaligtasan. And I want to help you in that moment. In your situation. Are you willing to give me that? Can you pray to the Lord? Lord, I want to give it all to you. Maybe sinasabi din ng Lord, today, give me time. Bigyan mo ko ng oras. Can we take this moment? Can we pray na personally, ikaw mismo magdasal ka sa Diyos? Let's pray. Lord, thank you for having a time moment na makausap ka namin. Thank you, Lord, for dying on the cross that you really forgave us. Now, Lord, we pray that you will send us. Nagpunta po dito, Panginoong Jesus, hindi lang po para sa ating kaligtasan, but for the salvation of all nations. The question is for all of us today, are you willing to do our part, to be part of this mission? Lord, thank you. Dalangin namin, Lord, katulad ng panalangin ng Psalm na sinasaad doon na ipinagdadasal namin ang bansang ito at dinideklara namin na ito ay iyong bansa, Panginoong Diyos, na ang lahat ay luluhod at sasambitin ikaw ang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. Lord, today, we pray, God, to do our part, to pray for the nation, to give, and to send. Let's sing this song to the Lord.